Hindi na bago sa atin ang ideya tungkol sa mga aswang. Ang hirap nilang paniwalaan, lalo na kung wala tayong sariling karanasan tungkol sa kanila. Pakiramdam natin, kapag may bawang at asin tayo, maliligtas na tayo mula sa mga aswang. Pero hindi rin ako makapaniwala sa naging karanasan ko. Bukod sa napatunayan kong totoo nga sila, nakalaban ko sila gamit ang kakaibang sandata. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Magandang araw po sa inyo, Miss Clar, at pati na rin sa inyong mga tagapakinig. Simula po nung aking mapakinggan ang mga kwentong aswang dito sa inyong channel, nainganyo na rin po akong magsulat para maibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa mga kakaibang nilalang na sa tingin ko mahirap paniwalaan, lalo na sa henerasyon natin ngayon. Ako nga po pala si Grace, tubong Quezon Province. Isa po akong kasambahay na napadpad sa isang malayo at liblib na baryo. Inirekomenda po kasi ako ng isang kakilala sa isang pamilya para mag-alaga ng 2 anak nila, sina Flora at Miles. Sobrang layo po ng baryo na yon, kaya nung una ay nagdadalawang isip pa ako kung tatanggapin ko ang alok. Ngunit dahil kailangan ng kapatid kong lalaki ng pera para pang matrikula niya sa susunod na buwan, wala na po akong nagawa kundi tanggapin ang trabaho. Dumating po ako sa baryo ng gabi na. Medyo nahihilo na rin po ako dahil sa sobrang layo ng aking binyahe. Ngunit hindi ko po inalintana ang pagkahilo na nararamdaman ko upang hindi mamangha sa ganda ng lugar ng aking magiging amo. Malaki ho ang bahay nila, Miss Clar. Kung tutuusin, yun na yata ang pinakamagandang bahay na nakita ko sa baryo na yon. Yung iba kasi na nadaanan ko, mga munting tahanan lang na gawa sa mga kahoy. Itong bahay ng magiging amo ko, gawa sa bato at may second floor pa. Malaki rin ang kanilang bakuran. Masasabi kong pangmayaman talaga. Agad akong pinatuloy ng amo ko na si Ma'am Ina sa kanyang bahay. Inalok niya pa ako ng tubig dahil halata raw sa akin ang sobrang pagkapagod mula sa mahabang biyahe. Hindi ba't ikaw si Grace? Uminom ka muna ng tubig. Wika niya sabay abot sa akin ng isang basong tubig na agad kong tinanggap at ininom. Umupo siya sa aking harapan at nagwika sa akin na buti raw tinanggap ko ang trabaho kahit malayo pa ang aking pinanggalingan. Hindi ko tuloy maiwasan na magtanong sa kanya. Isang tanong na gusto ko ring malaman ng kasagutan. Opo, ako po si Grace. Ma'am, wala ho bang gustong ibang mamasukan dito sa inyo? Naku, sa laki po nang ipapasahod niyo sa akin, imposibleng wala pong ibang nagka-interes. Napansin ko ang mabilis na pag-iwas ng tingin sa akin ni Ma'am Ina. Hindi rin siya agad nakasagot sa tanong ko. Binabantayan ko lang naman ang ekspresyon mula sa mukha niya. Hanggang sa hindi nagtagal, sumagot na rin siya sa akin. Alam mo Grace, sa katunayan niyan hindi ako sampalatayang kumuha ng ibang kasambahay na taga dito lang sa baryo. Baka kasi mamaya kapag taga dito lang ay iwan ng anak ko pag nasa trabaho ako. Napatangu-tangu naman ako sa sinagot niya. Kung sa bagay, tama naman ang sinabi niya. Kapag kasi malapit ang tirahan ng mga kasambahay, madalas ay umuwi rin sila. Maya-maya pa ay muling nagsalita ulit si Ma'am Ina. Kaya agad kong ibinaling sa kanya ang tingin ko. Ipapakilala kita bukas sa mga anak ko, Grace. Tulog na kasi sila ngayon. Halika muna at sasamahan kita sa magiging kwarto mo. Buong akala ko, Miss Clar, nang dahil sa sobrang pagod ko mula sa mahabang biyahe, ay makakatulog ako ng mapayapa at malalim. Pero nagkamali ho ako. Dahil unang gabi ko palang ho sa bahay ng amo ko, may kakaibang pangyayari na agad akong naranasan. Naalimpungatan po ako dahil sa sobrang lamig ng pakiramdam ko. Hindi po siya simpleng lamig lang, Miss Clar.
Alam niyo po ba yung pakiramdam na sa sobrang lamig, nagtatayuan ng balahibo niyo sa katawan? Ganun po yung nararamdaman ko. Buong akala ko po ay dahil lang sa ventilador na nakabukas. Pero doon ko lang po naalala na hindi naman po nakabukas ang ventilador sa kwarto ko. Dahil hindi rin naman po ako sanay na gumamit nun sa lugar namin. Inisip ko na lang din po na baka dahil nasa probinsya ako, kaya malamig din ang simoy sa gabi. Kinapa ko lang yung kumot na nilabas ko sa bagahe ko bago ako natulog kanina. Tinatamad na po kasi akong buksan yung ilaw dahil malayo ang switch. Nasa may gilid pa ng pintuan. Kaya kinapaka pa ko na lang yon. Nang makapa ko yung tila dulo ng kumot. Hihigitin ko sana yon para ibalot sa nanlalamig kong katawan. Ngunit hindi ko po yun mahigit. Hinila ko po yun ng paulit-ulit. Pero hindi ko pa rin ho yun makuha. Dahil doon ay nawala po ang antok ko, Miss Clar. At saka ako agad na upo. Muli kong hinila yon ng may puwersa. Pero tila may sinasabitan yon sa may paanan ko. Kaya hindi ko makuha. Madilim po noon kaya wala akong makita. Inisip ko na lang na baka napasabit ang kumot ko sa pako. Kaya ang ginawa ko po, kinapa ko yung muli hanggang sa kabilang dulo. Ilang segundo ko rin pong ginawa yon para makuha ko yung pinagsasabitan sa dulo. Pero sa huling pagkapa ng kamay ko, tila may nahawakan akong malamig at butot balat na kamay na otomatikong binitawan ko. Sisigaw na sana ako ng malakas dahil doon. Pero sa sobrang takot ko yata, hindi ako nakasigaw. Ang ginawa ko na lang ay mabilis akong tumalon pababa ng kama at agad na binuksan ang ilaw. Habol-habol ko ang aking hininga. Ramdam na ramdam ko rin ang malakas na pagkabog ng puso ko, Miss Clar. Hindi ako pwedeng magkamali sa naramdaman ng aking kamay. Para talaga yung kamay na butot balat. Yung tipong kamay ng isang matanda. Kitang-kita ko ang pagtaas at pagbaba ng dibdib ko dahil sa paghahabol ng hininga. Nakaramdam ako ng matinding takot, Miss Clar. Sobrang takot dahil ngayon ko lang naranasan yon sa tanang buhay ko. Pero gayon pa man, naglakas loob ako upang lapitan muli ang paanan ng aking kama. Hinigit ko ang kumot ko. Sa sobrang bigla ko, nahila ko yun ng walang kahirap-hirap. Sobrang nagulantang ako, Miss Clar. Pagkatapos ng pangyayaring yon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Binubuksan ko na lang din ang ilaw ng silid ko kahit na hindi ako sanay sa maliwanag. Kinabukasan ay pinilit kong tanggalin sa utak ko ang mga nangyari. Inisip ko na lang na baka na-paranoid lang ako sa sobrang pagod ng katawan ko. Dahil hindi na nga ako nakatulog ng maayos, kaya maaga rin akong nagising. Nakilala ko na si Aling Rose, ang matandang kusinera ni Ma'am Ina na taga Bohol. Kasabay naman na nagising ni Ma'am Ina ang kanyang 2 anak na aalagaan ko. Ang takot at pangamba na nararamdaman ko ay nawala nang masilayan ko ang 2 bata na aking aalagaan, Miss Clar. Maamo ang kanilang mga muka. Tila mga anghel sila kung titingnan. May matamis na ngiti si Flora, habang mapupungay na mga mata ang maipagmamalaki ni Miles. Kung hindi ako nagkakamali, ay hindi sila nalalayo ng edad. Sa tingin ko ay 10 taon si Flora at 8 taon naman ang nakababata niyang kapatid. Kids, meet Yaya Grace. Siya ang magiging bago niyong yaya. Pakilala ni Ma'am Ina sa akin. Agad kong nginitian ng mga bata. Kung hindi niyo po kasi natatanong, Miss Clar, mahilig talaga ako sa mga bata. Lalo na sa mga batang babae na katulad nila dahil wala akong kapatid na babae. Agad na naglapitan sa akin sina Flora at Miles. Ngumiti rin sila sa akin. Ang saya sa puso na malamang hindi sila pasaway at ma-attitude na mga bata katulad ng ibang kabataan sa panahon ngayon. Katulad ng dapat gawin ng isang yaya na katulad ko, pinaghanda ko na ng pagkain ng mga alaga ko, pati na rin si Ma'am Ina.
Pagkatapos ng umagahan ay tinawag ako ni Ma'am Ina at sinabi niya na ihatid ko siya sa may labasan dahil may sasabihin siya sa akin ng mga habilin na dapat kong malaman bago siya tuluyang pumasok sa trabaho. Habang naglalakad kami, Miss Clar, pakiramdam ko ay mas naging seryoso ang amo ko. Basta Grace, tandaan mo tuwing hapon lang ang klase ng mga bata. Tuwing Martes, Huwebes at Biyernes lang ang face-to-face nila. Dahil Lunes ngayon wala silang pasok. Pakicheck na lang kung may mga activities na dapat gawin. Kadalasan tuwing may pasok naman, mga bandang 5:00 ng hapon ang labasan nila. Gusto ko ihahatid at sundo mo sila. Gusto ko nasa labas ka na ng gate ng advance ng 1 oras. Ayokong naghihintay ang mga anak ko. Dapat nandun ka na agad bago sila maglabasan. Sunod-sunod na pagtango naman ang ginawa ko. Opo ma'am, sige po. Makakaasa po kayo. Naiintindihan ko ang pag-aalala ng isang ina sa kanyang mga anak. Dahil kung ako ay may anak din, baka 24 oras ay bantayan ko rin sila. Lalo na sa panahon ngayon na sobrang mapanganib ang labas. Akala ko nga ay wala nang sasabihin pa si Ma'am Ina sa akin. Pero hindi nagtagal. Nagsalita siyang muli. At Grace, ito ang tandaan mo ha. Huwag kang makikipag-usap sa mga hindi mo kilala dito sa baryo. At lalong huwag kang magpapapasok ng kung sino-sino dito sa bahay. Kapag nasa labas ka naman, siguraduhin mong huwag kang tatanggap ng bigay ng mga pagkain. Sa katunayan, hindi na bago sa akin ang ganong babala, Miss Clar. Sa probinsya kasi namin, may mga paniniwala rin kaming ganon. Na huwag kakain ng mga bigay, lalo na ng mga hindi mo kakilala. Ngunit buong akala ko ay yun na yung babala sa akin ni Ma'am Ina. Pero nagkamali ako. Nagtaka ako nang abutan niya ako ng isang itim na parang tela. Hugis maliit na sako. Inabot niya sa akin yon, Miss Clar. At kahit hindi ko alam kung anong laman ng tela na yon, ay tinanggap ko rin. Oh Grace, lagi mong ilalagay yan sa bulsa mo tuwing lalabas ka ng bahay. Wika niya pa sa akin. Pagkatapos noon ay nagpaalam na rin siya para pumasok sa trabaho. Ako naman, nilako muna yung gate bago ako naglakad na pabalik sa loob ng bahay. Habang naglalakad ako ay nakatingin lang ako sa itim na tela na hawak-hawak ko. Ramdam ko talaga na may laman yon, Miss Clar. At dahil nilalamon ako ng kuryosidad, binuksan ko nga yun. Doon nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang laman nun. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa nakita ko. Hindi ko kasi inaasahan na yun pala ang laman ng telang ibinigay sa akin ni Ma'am Ina. Saan ko ho naman kasi gagamitin ang bawang at asin? Bakit niya gustong bitbitin yun kapag lalabas ako ng bahay? Magluluto ba ako ng nilaga? Napatawa na lang ako sa isipan ko. Ayoko namang isipin na nawiwirdahan ako kay Ma'am Ina. Kaya naman kahit hindi ko alam kung para saan ba talaga ito, Miss Clar, inilagay ko pa rin yon sa bulsa ko. At dahil Lunes nga at walang pasok ang mga bata, hindi ako naobliga na lumabas ng bahay ng araw na yon. Sa loob lang kami ng bahay at nagpalipas ng buong araw sa paggawa ng mga assignments. At nakipaglaro na rin ako sa mga malalambing kong alaga. Habang naliligo sina Flor at Miles pagkatapos naming mananghalian, ay nagkaroon ako ng pagkakataon para linisin naman ang silid nila. Nagsimula akong maglinis, magpunas ng sahig, pagpaga ng kanilang mga kama, at ayusin ang mga nakakalat nilang gamit na ginamit nila sa paggawa ng kanilang assignments. Sunod ko namang ginawa ay ang pagpupunas ng babasagin nilang bintana. Habang abala ako sa pagpupunas, agad akong natigilan nang may makita akong isang matandang babae na nakatanaw sa akin. Puting-puti ang kanyang buhok. Kakaiba ang tingin niya sa akin, Miss Clar. Talagang pinangilabutan ako sa paraan ng pagkatitig niya. Nakatayo siya sa mataas na puno sa labas ng bakuran ng bahay. Para bang galit siya sa akin sa hindi ko malaman na dahilan. Kahit kulubot ang kanyang balat,
ay kitang-kita ko pa rin ang pangungunot ng kanyang noo. Habang nakatitig sa direksyon ko, kumabog ang dibdib ko, Miss Clar. Hindi ho kasi ako sanay na makatanggap ng ganong klaseng titig. Lalo na at hindi ko naman kilala ang matandang yon. Ramdam ko yung bilis ng tibok ng puso ko. Gusto ko na sanang umalis mula sa harapan ng bintana, pero hindi ko magawa. Para na akong napako sa pinagkakatayuan ko. Ang nakakatakot pa nun, kitang-kita ko ang pagbuka ng labi ng matandang babae. Para siyang may sinasabi. Parang bumubulong siya ng mabilis habang hindi pa rin napuputol ang tingin niya sa akin. Kung hindi ko lang narinig ang boses ng alaga ko na tinawag ang pangalan ko, baka nakatanaw pa rin ako sa nakakatakot na matandang yun. Nanghihingi na kasi ng damit ang aking mga alaga dahil tapos na silang maligo. Ngunit bago pa man ako dumiretso sa pagkuha ng kanilang damit, ay muli akong lumingon sa pwesto ng matanda. Pero laking gulat ko nang hindi ko na siya nakita doon. Bigla na lang siyang nawala na parang bula. Sa katunayan, hindi naman talaga ako matatakotin, Miss Clar. Pero sa nangyari kagabi at ang weird na matandang yon, tila nagtatanim na yun ng takot at kaba sa buong sistema ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Nang sumapit ang gabi ay pinatulog ko na ang aking mga alaga pagkatapos nilang kumain ng gabihan. Nang makatulog sila ay tumayo na ako para lumabas ng kwarto. Pero bago yon, muli kong natanaw ang bintana. Doon ko naisipan na ibaba ang nakabuhol na kortina. Kahit nakakatakot ay binatuhan ko muna ulit ng tingin yung puno kung saan ko nakita yung matanda. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi ko siya nakita doon. Tuluyan ko na ngang ibinaba ang kortina at pagkatapos noon ay dumiretso na ako sa kwarto para maligo na at nang makatulog. Tinanggal ko na ang ipit ko sa buhok at saka inilagay ko naman sa maliit na lamesa yung laman ng bulsa ko. Yung itim na tela na ibinigay ni Ma'am Ina sa akin. Pagkatapos ay sunod kong kinuha ang tuwalya ko at ang pamalit kong damit para makaligo na. Sa paglalim ng gabi ay hindi ako mapakali, Miss Clar. Nakapikit naman ako, pero hindi pa rin ako dinadatnan ng antok. Sumasakit na nga ang talukap ng aking mga mata dahil sa pagpupumilit na pumikit. Siguro ay dahil nakabukas ang ilaw ng kwarto ko, kaya hindi talaga ako dalawin ng antok. Hindi kasi talaga ako sanay sa ganito. Nakakaramdam na ako ng ines, Miss Clar. Biruin nyo, maghapon akong pagod pero hindi ako makatulog. Kaya naman, napilitan akong bumangon at nagpasya akong patayin na lang ang ilaw sa aking silid. Pinindot ko ang switch ng ilaw ko, ngunit agad ko yung binuksan ulit nang may makita akong figura ng isang tao sa mismong paanan ng aking kama nung pinatay ko yung ilaw. Tila anino lang yon. Pero nang muling sumindi ang liwanag ng silid, wala na ulit akong nakita. Nagpalinga-linga ako sa loob ng aking kwarto. Unti-unti na namang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko na alam kung totoo ba o guni-guni ko lang ang nakikita ko. Pakiramdam ko ay napaglalaroan ako ng maligno. O baka naman, nasisiraan na yata ako ng bait dahil magdadalawang gabi na akong walang maayos na tulog. Nang mga sandaling yon, Miss Clar, iniisip ko nang magpaalam kay Ma'am Ina para umalis. Pero iniisip ko naman ang matrikula ng aking nakababatang kapatid. Pinapalakas ko na lang ang loob ko na baka guni-guni ko lang yon. Imbis na patayin ang ilaw, iniwan ko na lang ulit na buhay yon. Bago ako mahiga ay natanaw ko naman yung ibinigay na itim na tela ni Ma'am Ina sa akin sa may maliit na lamesa. Walang pagdadalawang isip na inabot ko yon. Kahit hindi ko alam kung para saan ba talaga ang bawang at asin sa loob nun, inilagay ko pa rin yon sa ilalim ng aking unan. At saka nahiga ng muli. Pinilit ko nang makatulog at buti na lang sa paglipas ng ilang minuto ay hindi ko na namalayan
na dinalaw na ako ng antok. Buong akala ko ay wala nang mas nakakatakot pa sa mga pangyayaring nararanasan ko sa bawat gabing lumilipas, Miss Clar. Pero hindi yun ang totoo. Mas malala pa po pala ang mararanasan ko sa mga susunod na gabi. Sa totoo lang, Miss Clar, iniisip ko na talaga na pinaglalaroan ako ng maligno simula nang dumating ako sa baryo na yon. Dahil noon ko lang talaga naranasan ang mga kakaibang pangyayari na yon sa buhay ko. Sa tuwing bitbit ko o malapit lang sa akin ang itim na tela, wala naman akong nakikitang mga figura ng isang tao. Pero pumalit naman ho doon ang tila bangungot na mga panaginip. Madalas ho akong nakakakita ng mga itim na hayop sa aking panaginip, Miss Clar. Ilan lang doon ay mga naglalakihang aso, pusa o ibon. Mas malaki yun kaysa sa mga normal na laki nila. Sa aking panaginip ay madalas nasa paanan ko sila. Tinutuka o kinakalmot ang aking paa. Minsan pa nga, muntikan pa akong tukain ng malaking ibon sa mismong mata ko. Buti na lang at nagising ako agad. Minsan naman ay nararamdaman ko rin na parang may bumubulong sa akin. Pero mga salitang hindi ko naman maintindihan, Miss Clar. Na sa tuwing gigising ako'y nakakalimutan ko na lang ang mga salitang yon. Hindi ko tuloy magawang maipagtanong yon sa mga kasama ko dito sa bahay. Sa mag-iisang linggong pananatili ko sa baryo, ramdam ko ang pananamlay ng aking katawan. Pakiramdam ko rin ay unti-unting bumababa ang timbang ko. Marahil ay dahil sa kakulangan sa sapat na tulog. Akala ko ako lang ang nakakapansin nun. Pero maging si Aling Rose pala, napapansin na rin ang pagiging matamlay ko. May sakit ka ba, Grace? Tanong ni Aling Rose sa akin nang maupo siya sa may harapan ko. Kasalukuyan lang na nandun kami sa may balkon ng bahay. Kaming dalawa lang ang nandun dahil nasa trabaho si Ma'am Ina at nasa paaralan naman ang aking mga alaga. Kung saan ay naghihintay lang ako na sumapit ang oras ng 4:00 para sunduin ko sila. Ibinaling ko ang tingin ko kay Aling Rose at saka sinagot ko siya na ayos lang ako at kulang lang ako sa tulog. Napansin ko na pinagmasdan nga ni Aling Rose ang aking muka. Ang lalim na ng 2 bilog sa mata mo. Ilang araw ka na bang hindi nakakatulog ng maayos? Napapansin ko rin ang hina mong kumain. Nag-aalala ako sa'yo. Sinagot ko naman siya agad. Sa katunayan nga ho, Aling Rose, wala talaga akong sapat na tulog simula nung dumating ako dito sa baryo. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Akala ko ho naninibago lang ako. Bakit kaya ganun, Aling Rose? Kahit pagod na pagod ako, hindi ako dinadalaw ng antok. Hindi ko alam kung paranoid lang ba ako, Miss Clar. Pero napapansin ko na parang napahinto rin si Aling Rose sa mga narinig niyang sagot ko. Bantayan mo ang kalusugan mo, Grace. Kung totoong hindi ka makatulog ng maayos, sumasabay pa ang panghihina mo sa pagkain. Siguradong hindi yan makakabuti sa'yo. Ayokong mangyari sa'yo ang nangyari kay Jessel. Bago sa aking pandinig ang pangalan na yon, Miss Clar. Kaya hindi ko maiwasan na maintriga at itanong kung sino yon. Sino po si Jessel? Si Jessel ang dating yaya ng mga bata. Siya ang katulong na pinalitan mo. Ngayon ko lang nalaman na may ibang yaya na pala akong pinalitan dito. Akala ko kasi ay ako ang unang yaya ni Miles at Flora. Lalo na at wala naman silang nababanggit sa akin na dati nilang yaya. Bakit ho, Aling Rose? Nasaan na ho si Jessel? May nangyari ba sa kanya? Kinilabutan ako, Miss Clar, sa mga sunod na sinabi ni Aling Rose sa akin. Hindi ko inaasahan ng mga yon. Dumagdag yon sa aking takot at pangamba na nararamdaman. Katulad mo, madalas siyang nagrereklamo sa akin noon.
ay hindi siya nakakatulog ng maayos. Likas ang pagiging malapit sa magulang ni Jessel kaya inisip ko na lang, baka nalulungkot lang siya. Pero hindi nagtagal, humina rin siyang kumain. Madalas siyang natutulala. Kapag mag-isa siya, napapansin ko, panay ang pagtatakip niya sa kanyang tenga. Parang may naririnig. Pina-check up naman yun ni Ma'am sa ospital pero tuloy-tuloy ang pagbabaan ng timbang niya. Ihahatid niya pa sana si Jessel kinabukasan sa bahay pero biglang binawian ng buhay. Palaisipan nga sa amin ang nangyari sa pagkamatay niya. Misteryo talaga dahil wala namang nakitang sakit ang doktor sa kanya. Tapos bigla na lang siyang pumanaw. Hindi na ako makapagsalita, Miss Clar. Dahil ilan sa mga nabanggit ni Aling Rose, nararanasan ko na talaga at nangyayari sa akin. Ang pagkakulang ko sa tulog, ang pagkawala ng gana kong kumain, at ang pagkakarinig ko na parang may bumubulong sa akin sa panaginip. Ilan yun sa mga naranasan ni Jessel. Natatakot na talaga ako, Miss Clar. Napupuno na ng kaduwagan ng dibdib ko. Naputol lang ang masinsina naming usapan ni Aling Rose nung tumunog na ang alarm ko. Hudyat na kailangan ko nang pumunta sa eskwela para sunduin ang aking mga alaga. Dahil doon, tumayo na ako agad at nagpaalam kay Aling Rose. Sige po, Aling Rose. Mauna na po ako. Susunduin ko na ho sina Miles at Flora. Tatalikod na sana ako kay Aling Rose nang muli siyang magsalita, kaya muli akong lumingon sa kanya. May binigay ba sa'yo si Ma'am Ina na itim na tela? Dala mo ba? Kinapa ko yung itim na tela sa aking bulsa at agad ko siyang sinagot ng oo. Ipinakita ko pa yon sa kanya. Mabuti kung ganon. Huwag mo yang iwawala, lalo na kapag nasa labas ka ng bahay. Pangontra yan. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Aling Rose. Lalo na at naging mas seryoso na nga ang ekspresyon ng mukha niya. Pangontra? Pangontra naman ho saan? Napansin ko na napatingin si Aling Rose sa aming paligid. Tila ba naghahanap siya kung may ibang tao na pwedeng makarinig sa usapan namin. Pero nang makita niya na kami lang talaga ang nandun, muli niya akong binatuhan ng tingin. Pangontra siya sa mga, alam mo na, mga maligno. O di kaya naman, sa aswang. Habang naglalakad ako papalabas ng gate, hindi ko maiwasan na itanong sa sarili ko, aswang? Totoo ba talaga ang mga aswang? Pero kahit ganun pa man, mulat ho ako sa kaalaman tungkol sa mga kakaibang halimaw sa mundong ibabaw. Dahil kung hindi nyo na itatanong, Miss Clar, ang pumanaw kong lola sa probinsya ay isang patunay na totoo na may aswang. Sa katunayan niyan, may ipinamana siya sa akin. Yung ipinamana niya ang tunay na panlaban daw sa mga aswang. Tinatabi ko lang yon dahil gaya nga ho ng sinabi ko, hindi ho ako naniniwala sa mga aswang na yan hanggat hindi nakikita mismo ng dalawang mata ko. Hindi ko tuloy maiwasan na pagmasdan ng itim na tela sa mga kamay ko. Sa pagkakaalam ko, nabanggit din ng lola ko dati sa akin na ang asin at bawang daw ay pangontra at pantaboy lang sa mga aswang. Hindi talaga yon ang tunay na makagagapi sa mga nilalang na yon. Naputol ang pagmumuni-muni ko nang tuluyan akong lumabas ng gate. Habang sinasarado ko ang gate ng bahay ng amo ko, Miss Clar, may natanaw akong isang matandang lalaki. Sa hula ko ay nasa edad 50 na ito. Natigilan ako at pinagmasdan ko siya. Mukhang hindi niya napansin ang paglabas ko ng bahay dahil hindi ko nakuha ang atensyon niya. Katulad ng unang matandang nakita ko noong nakaraang linggo, butot balat na rin siya. Pero sa kabila ng kapayatan niya, maganda pa rin ang tindigan niya.
Matangkad kasi siya, Miss Clar. Tiningnan ko kung ano ang tinititigan niya sa bahay ng aking amo. Ngunit tumindig talaga ang aking balahibo nang mapagtanto ko kung ano ang tinatanaw niya. Ang kwarto ng aking mga alaga. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon, Miss Clar. Bigla ko tuloy naalala yung matandang babae na nahuli kong nakatingin din sa kwarto ni Flora at Miles. Kinilabutan ako. Kumabog ang puso ko. 2 beses na akong may nahuhuling nakatingin sa kwarto ng aking mga alaga. May masama akong kutob. Sa takot na baka mahuli ako ng matandang lalaki, agad akong tumalikod. Mahigpit kong hinawakan ng itim na tela. Wala ako sa sarili noon habang sinusundo ko sina Flora at Miles sa kanilang eskwelahan, Miss Clar. May masama ho talaga akong kutob. Kinakabahan ako na baka tama nga ang sinabi ni Aling Rose. Paano kung aswang sila? Nakaramdam ho ako ng kakaibang lakas ng loob para may gawin ako, Miss Clar. Naramdaman ko na hindi lang ako dapat umupo, na hindi ko dapat baliwalain ng kakaibang mga pangyayaring to. Dapat kumilos ako. Isa lang ho ang tumatakbo sa isip ko noon, Miss Clar. Kailangan kong patunayan kung totoo bang aswang sila. Kung totoo bang aswang ang umaaligid sa bahay ng amo ko. At kapag napatunayan ko yon, kailangan kong iligtas ang aking mga alaga. Kailangan kong iligtas si Flora at Miles. Kinagabihan ay kumilos na ako agad. Kailangan ko na pong malaman kung totoong aswang sila o hindi. Wala si Ma'am Ina ng gabing yun dahil nasa isang business trip siya. Dahil doon, kaya malaya akong nakapagtanim ng mga plano sa aking isipan. Pinilit ko na dun muna matulog ang mga alaga ko sa kwarto ng kanilang mama. Mga bata, dun muna kayo sa kwarto ni mama matutulog ha. Kasi napansin ko ang daming lamok sa kwarto nyo. Hindi pa ako nakakapag-spray. Mag-spray muna ako ng pantanggal ng lamok, okay? Para bukas magamit nyo na rin yung kwarto nyo. Natuwa naman ang aking mga alaga sa sinabi ko. Mas gusto pala nila sa kwarto ni Ma'am Ina. Dahil isang malaking kama yon na pwedeng magtabi ang dalawa. Sige Yaya, mas gusto namin yan. Sinigurado ko muna na sarado ang mga bintana sa kwarto ni Ma'am Ina. Pinatulog ko rin muna ang 2 bata bago ko binudburan ng asin ng pasimano ng bintana para hindi maakyat ng mga aswang habang natutulog sila. Pagkatapos ho noon ay doon naman ako dumiretso sa may kusina, Miss Clar. Lahat ng naisip kong gawin ay ginawa ko. Nagpainit ako ng tubig at tinunaw ko doon ng napakaraming asin. Nagdikdik din ako ng maraming bawang at piniga ko ang katas nun sa tubig. Kung tama man ang hinala ko na aswang sila, ay tiyak na kumukuha lang sila ng tiyempo para atakihin ang aking mga alaga. Sa pamamagitan nitong tubig na may asin at bawang, mapapatunayan ko kung totoong aswang sila. Nung mga oras na yon, Miss Clar, hindi na talaga ako nakakaramdam ng pagdadalawang isip. Sa katunayan niyan, lumalakas pa nga ang loob ko na mapatunayan doon. Dahil kapag napatunayan ko na aswang sila, may susunod na plano na akong gagawin. Sa tingin ko ay nagpapalakas din sa loob ko ang katotohanan na ginagawa ko to para iligtas ko sina Flora at Miles. Mga bata pa kasi sila at silang 2 ang mas may kailangan ng proteksyon. Dahil wala si Ma'am Ina, walang ibang gagawa nun kundi ako, Miss Clar. Pagkatapos kong magawa ang tubig na may asin at bawang, isinalin ko yun sa timba. Bit-bit ko yun papunta sa kwarto ni Miles at Flora. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko habang papalapit ako sa bintana ng kwarto nila. Nakasarado yun, pero dahil parte ng plano ko, sinadya kong buksan yun. Pinatay ko na rin ang ilaw at saka ako nagtago sa may gilid ng aparador. Sa mga sandaling yon
Naghihintay na lang ako kung talaga bang may papasok na aswang doon. Nakailang bulong na rin ako ng pagdadasal, Miss Clar. Sa katunayan ay umaasa talaga ako na wala akong mae-engkwentro na aswang sa gabing yon. Umaasa ako na baka napaparanoid lang ako at hindi sila totoo. Kabadong-kabado ako habang naghihintay sa dilim. Pakiramdam ko, sumusugal ako sa isang panganib. Pero alam kong wala nang atrasan yon. Sa isang iglap, biglang humangin ng malakas. Kitang-kita ko ho ang paglipad ng kurtina. Napayapos na ako sa hawak kong tabo. Naghahanda na. Hanggang sa maya-maya pa, sa pagbaba ng hinanging kurtina, isang maitim at hugis tao na figura ang tumambad sa aking mga mata. Kinilabutan talaga ako ng mga sandaling yon, Miss Clar. Pakiramdam ko, pwede akong atakihin sa puso. Nagtayuan ang aking mga balahibo at rumiple rin ang kabog ng puso ko. Hindi ko makita ang itsura niya dahil alam kong nakatalikod siya sa akin at nakaharap siya sa bakanteng kama ni na Flora at Miles. Pero pansin ko ang panginginang ng balat niya dahil natatamaan yun ng sinag ng buwan. Parang may langis ang katawan niya pero hindi ko maipaliwanag. Naitanong ko sa sarili ko, grasa ba yun? Pero dahil alam kong wala na akong oras, dahan-dahan akong kumilos upang sumadlok ng tubig sa timba. Ngunit naglikha ng mahinang ingay yon, kaya halos mapugto ang aking hininga nang biglang humarap sa akin ang figura ng lalaking aswang na yon. Miss Clar, tiyak na sa ibang tao, iisipin na gawa-gawa ko lang ho ang kwento na to. Pero maniwala man sila sa akin o hindi, masasabi ko talaga, isang aswang ang kaharap ko ng mga sandaling yon. Mamula-mula ang mga mata ng aswang na yon habang nanlilisik ang tingin niya sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip. Sinabuyan ko ng tubig ang mga mata na yon na kung saan ay tumama rin ang tubig sa kanyang malangis na katawan. Kitang-kita ng dalawang mata ko, Miss Clar, ang tila pag-usok ng katawan ng aswang. Isang patunay na hindi nga siya tao. Nagwala siya habang hawak-hawak ang kanyang mga mata. Doon ho ako nakakuha ng pagkakataon para sumadlok ulit ng panibagong tubig sa tabo. At saka lumabas na ako sa pinagtataguan ko. Umalis ka sa pamamahay na to, aswang! Huwag mo na kaming gambalain dito! Alis! Sigaw ko sabay muli ko siyang sinabuyan ng tubig. Dumoble ang pagwawala niya. Naglilikha siya ng tunog na parang isang hayop na napapaso. Nakakapanindig balahibo ang mga pangyayaring yon, Miss Clar. Isang pangyayari na sa tingin ko ay magbibigay sa akin ng bangungot. Ang isang kamay niya ay nakatabon sa kanyang mga mata habang ang isa naman ay iwinawas-iwas niya patungo sa pwesto na tila ay sandata niya yon. Kaya naman napapalayo ako. Hindi ko gugustuhin na matusok ng matatalim na kuko na yon. Wag ka nang babalik dito kung ayaw mong sunugin kita ng buhay. Muling pagbabanta ko sa aswang at bago ko pa man sabuyan muli ng tubig ang aswang, narinig ko ang boses ng isa sa alaga ko sa may likuran. Yaya? Napalingon ako at nakita ko si Flora na nakatayo sa may bungad ng nakabukas na pinto. Natakot ako ng mga oras na yon dahil baka sumugod na lang bigla ang aswang sa alaga ko. Pero nang muli kong ibinalik ang tingin ko sa pwesto ng aswang, nawala na lang bigla yon at ang humangin na kurtina na lang ulit ang aking nasilayan. Kasabay nun ay ang pagbubukas ng ilaw, kaya lumiwanag muli ang buong silid. Agad kong nilapitan si Flora na nakatingin din sa may nakabukas na bintana. Ramdam ko ang pagtataka sa mukha niya, kaya naman agad ko siyang nilapitan. Agad ko siyang tinanong, "Anong ginagawa mo rito, Flora?
Akala ko ba tulog ka na? Sinagot niya ako na nakalimutan daw niyang dalahin ang paborito niyang teddy bear, kaya nagising siya agad. Sinabi niya ang mga salitang yon habang nakatingin pa rin siya sa may bintana. Buong akala ko ay wala naman siyang nakita dahil nga madilim ang paligid. Pero hindi ko inaasahan yung tinanong niya sa akin. Sino yun, Yaya? Bakit parang ang scary niya? Napahikbi siya at tila iiyak. Kaya agad kong hinawakan ng magkabilang braso niya. Inaalo na wag umiyak. Pinilit ko na alisin ang tingin niya sa may bintana. Tumingin ka sa akin, Flora. Wala lang yon. Anino lang yon ng malaking puno sa may labas. Paliwanag ko sa kanya para mawala ang takot na nararamdaman niya. Bakit parang tao? Muling wika niya sa akin. Sunod-sunod na pag-iling ang ginawa ko. Hindi. Tingnan mo, oh. Basa yung sahig. Kasi nga naglalagay ako ng pantanggal ng lamok. Tinuro ko pa kay Flora yung sahig na basa. Tumingin naman siya doon at hindi nagtagal ay huminto na nga ang kaniyang paghikbi. Hinitian ko siya. Halika na. Kunin na natin yung teddy bear mo para makatulog ka na ng maayos. Kinabukasan ay nag-alala ako ng sobra nang malaman ko na nagkasakit si Flora. Nag-alala ako, baka dahil sa sobrang takot, dahil sa kanyang nakita kagabi. Inaapoy siya ng lagnat, Miss Clar. Hindi tuloy ako mapakali na baka may kinalaman din ang aswang sa pagkakasakit niya. Nag-aalala talaga ako. Itinawag ko yon kay Ma'am Ina. Ibinalita ko ang kalagayan ni Flora hanggang sa nagpasya na dalhin muna sa munting ospital sa may bayan si Flora na agad kong sinunod at sinang-ayunan. Si Aling Rose ang nag-volunteer na siya raw muna ang magbabantay kay Flora sa ospital ng araw na yon at re-reliebo na lang ako bukas. Naiwan tuloy kami ni Miles sa buong bahay. Sakto rin naman at wala silang pasok sa eskwelahan, kaya hindi siya makakaliban dahil sa pagkaka-ospital nito. Nung sumapit ang hapon, nakaramdam na naman ako ng kakaibang takot sa buong sistema ko, Miss Clar. Hapon pa lang kasi ay sinimulan ko ng ilak at isarado ang mga kailangan kong isarado. Tulad na lang ng gate at mga bintana. Ngayon na nasisiguro kong may aswang nga sa paligid. Kaya kailangan naming magdoble ingat. Lalo na ngayon, kami lang dalawa ni Miles ang nandito sa bahay. Hindi na ako papayag na may mangyari ring masama kay Miles. Ngunit habang abala ako sa pagsasarado ng bintana sa may sala, natigilan ho ako nang matanaw ko sa may labas ng bakod ang dalawang matanda na nakita ko nung nakaraan. Yung isang lalaki at yung lola. Miss Clar, magkasama na sila ngayon habang nakatanaw sa akin. Masama ho ang tingin nila sa akin. Alam ko at ramdam ko ang galit sa kanilang mga mata. Kumabog ng malakas ang puso ko. Alam kong nanggagalaiti na sila na sumugod. Sigurado ho ako, naghihintay lang sila ng tiyempo na sugurin ang bahay kung nasaan kami ni Miles para gumante dahil sa ginawa ko. Alam ko rin ho na yung lalaking aswang na nakaengkwentro ko kagabi ay yung lalaking kasama ng matandang babae. Hindi ho ako pwedeng magkamali doon. At ngayon na alam kong mas lamang sila sa akin dahil dalawa na silang magkakampi, nabalot ho ako ng takot dahil sigurado ho ako na pwede akong matalo kung sakali man nalalaban akong mag-isa. Mabilis ko nang isinara ang bintana at sinigurado na nakalock talaga yon at hindi mabubuksan ng basta-basta. Agad akong dumiretso sa aking silid. Kinuha ko ang bag ko at saka tinaktak ang laman nun sa kama. Hinahanap ko yung ibinigay na pamana sa akin ng lola ko. Kung hindi ho ako nagkakamali, nabanggit ko na ho yun sa inyo, Miss Clar, na hindi talaga bawang at asin ang makakagapi sa mga aswang. Pangontra at pantaboy lang po talaga yun. Pero itong pamana ng lola ko,
ito raw po talaga ang makakatalo sa mga aswang. Nang makita ko ang puting tela, ay agad ko yung kinuha. Binuksan ko yun at doon po nakalagay ang tinatawag ng lola ko na mutya ng kangkong. Marami ho sigurong hindi nakakaalam kung ano yon, o baka ngayon lang nila maririnig ang tungkol doon. Pero sa totoo lang po, hindi ko rin talaga alam kung saan nagmula ang mutya ng kangkong na to. Ipinamana lang sa akin ng lola ko. Sa pagkakabilang ko ay nasa 7 sanga itong mutya ng kangkong. Kinuha ko ang 5 at saka ko ibinalik ang 2 sa puting tela. Bit-bit ko yon nang lumabas na ako ng kwarto ko. Agad na sumalubong sa akin si Miles na tinatawag ang pangalan ko. Yaya Grace, nawala ng kuryente. Pagsusumbong niya sa akin. Nagulat ako sa turan niya at kumabog ng muli ang puso ko. Hindi ko ho alam kung talaga bang nawala ng kuryente o may kinalaman ng aswang sa pagkawala nun. Pero isa lang ho ang sigurado ko, Miss Clark. Dumagdag pa yon sa takot na nararamdaman ko. Yumuko ako para magpantay kami ni Miles at saka ko hinawakan ng magkabila niyang braso. Magdadala ako ng lampara sa may kwarto mo. Doon ka lang ha hanggat wala akong sinasabi sa'yo. Hindi ka pwedeng lumabas doon, Miles. Magkakaintindihan ba tayo? Saan ka pupunta, Yaya? Bakit hindi ka sumama sa akin? Lalabanan ko lang yung mga monsters. Hindi ka pwedeng sumama kasi baka saktan ka nila. Mahilig kasi na manood ng mga cartoon itong alaga kong si Miles. Kaya sigurado ako na may ideya siya sa monster na sinasabi ko. Monster na dapat nilalayuan at nilalabanan. Paano kung saktan ka nila, Yaya? Hindi nila ako sasaktan kasi may superpowers ako. At hindi ko hahayaan na masaktan ka rin nila. Kaya tara na sa kwarto mo. Buti na lang at sumunod na rin siya sa akin. Muli kong ibinilin sa kanya na huwag siyang lalabas sa kanyang silid at alam kong susunod naman siya sa sinabi ko. Pagsapit ng dilim, bit-bit ko ang gasera sa aking kamay. Habang ang kabila naman, nakahawak sa mga mutya ng kangkong. Kailangan kong mailagay ang mga mutya na yon sa bibig nila. Ang sabi ho kasi ng lola ko, mailagay ko lang ang mutya sa bibig nila ay tiyak na magdudulot yun sa kanila ng pagkahina at matinding sakit na parang napapaso sila kahit hindi nila yun lunukin. Nang mga sandaling yon, Miss Clark, ay wala pa rin po talaga akong plano kung paano ko mailalagay sa bibig nila ang mutya ng kangkong na hindi ako nasasaktan. Pero kailangan ko pong subukan kung hanggang saan ang makakaya ko para lang mailigtas si Miles. Kahit po sobra ang takot ko, kinapitan ko na lang ang aking pananalig at pati na rin ang mutya ng kangkong na siguradong magliligtas sa akin mula sa mga aswang. Pumwesto ako sa lugar kung saan tanaw ko ang pinto ng kwarto ni Miles upang bantayan ko siya doon. Kailangan ko hong masigurado na hindi siya lalabas ng kanyang silid. Hindi nagtagal ay isang malakas na kalabog ang narinig ko na nagmumula sa may kusina. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalingon sa madilim na pintuan ng kusina kung saan dun ko ho naalala na mukhang hindi ko pala nasarado ang pintuan. Kumabog ang puso ko noon, Miss Clark. Hindi ko ho alam kung aalis ako sa pwesto ko para puntahan yon o mananatili na lang ako doon upang bantayan si Miles. Nakiramdam ho ako sa dapat kong gawin hanggang sa nagpasya ako na dahan-dahang maglakad papalapit sa may kusina. Pero bago pa man ako tuluyang makalapit, ang pamilyar na figura ng lalaking aswang ang muli kong nasilayan. Ang liwanag na nagmumula sa aking tanga na gasera ang nagbigay liwanag sa akin para masilayan ko ang nagtutulong laway mula sa kanyang bibig. Para siyang asong baliw, Miss Clark. Para siyang gutom at hayok na hayok. Matalim na naman ang tingin niya sa akin. Kahit natatakot ako ay nagsalita ako, Miss Clark.
Sinasabi ko na sa'yo, lubayan mo na kami. Isa kang aswang at dapat sa'yo mamatay. Ikaw ang dapat mamatay. Para akong estatwa sa pinagkakatayuan ko nang marinig ko ang sinabi niya. Peste, tayo ka lang dito. Ikaw ang dapat mamatay. Magsasalita na sana ako para sagutin siya. Kaya lang, narinig ko ho ang sigaw ni Miles mula sa loob ng kanyang silid. Tinatawag niya ako na parang naiiyak na kanyang boses. Kasabay noon ay tila parang may kumakatok sa bintana ng kwarto. Sigurado ho ako yun naman yung matandang babae na aswang din. Nag-alala tuloy ako na baka mapasok siya sa loob. Tatakbo na sana ako para makapunta sa kanyang kwarto. Kaya lang, narinig ko na naman ang sigaw ng lalaking aswang. Saan ka pupunta? Hindi ka makakawala. Wika niya. At nang lingunin ko siya, ay pasugod na siya sa akin. Kaya naman mabilis akong naging alerto. Iwinasiwas ko ang hawak kong gasera sa kanya. Umatras lang siya papalayo, pero alam kong wala siyang balak na sumuko. Lalong tumutulo ang mga laway niya at lumabas na rin ang mga pangil niya at saka ang kanyang matatalas na kuko. Pinalakas ko ang loob ko noon, Miss Clar. Sinabi ko sa sarili ko na kaya kong malampasan yon at kailangan ko lang na mailagay ang mutya ng kangkong sa bibig niya. Lumayo ka sa akin! Pagtataboy ko sa kanya, narinig ko muli ang sigaw ni Miles. Yaya! Help me! May gustong pumasok sa bintana! Nagpanik na ako ng mga sandaling yon, Miss Clar. Iniisip ko na kailangan ko nang makapasok sa kwarto ng alaga ko. Pero paano? Paano ko magagawa yon kung nakaharang ang lalaking aswang sa akin? Huwag kang lalabas ng kwarto, Miles. Pupunta ako dyan. Sigaw ko pabalik sa kanya. Wala na ho akong choice noon, Miss Clar. Kaya ang ginawa ko, ibinato ko na lang sa lalaking aswang yung gasera na hawak ko. Mabilis na kumalat ang apoy sa paanan ng aswang. Lalo na nang matapon na rin ang gas na laman nun. Narinig ko ang malakas na pagsigaw ng lalaking aswang. Nang mapansin ko ang malaking pagkakabuka ng kanyang bibig, doon na ho ako nakakuha ng magandang tiyempo. Mabilis akong kumuha ng isang pirasong mutya ng kangkong at ibinato yun sa bibig ng aswang. Nung una ay nahulog lang yun sa apoy, kaya sumubok ulit ako ng panibago. At nang sandaling yun, pumasok na yun sa mismong bunganga ng lalaki. Alam ko na sumakto yun hanggang sa lalamunan niya. Dahil sa malakas ang aking pagkakahagis, kita ko kung paano niya mabilis na hinawakan ng kanyang leeg. Parang hindi siya makahinga. Gusto ko pa sanang panoorin kung ano ang magiging katapusan niya. Kaya lang kinailangan ko nang puntahan si Miles sa kanyang silid. Nagmadali akong pumasok sa loob at nadatnan ko ang aking alaga na umiiyak habang nakatago sa gilid ng kama. Nakatabo ng kanyang dalawang kamay sa tenga. Nakaramdam ako na matinding awa, Miss Clar. Pero kailangan kong maging matatag ng mga oras na yon. Patuloy pa rin ang pagkalampag ng matandang babaeng aswang sa bintana na tila pinipilit na wasakin talaga yon para lang makapasok. Hindi ko muna yon pinansin at mabilis kong nilapitan si Miles. Agad niya akong tinanong habang malakas ang pagkakaiyak niya. Yaya, sino yun? Monster po ba yun? Inosenteng tanong niya sa akin. Oo, pero huwag kang mag-alala. Tatalunin niya ni Yaya Grace. Kaya kailangan mo munang magtago sa may aparador, ha? Ako nang bahalang tumalo sa kanya. Okay lang ba sa'yo yun? Pag-aalo ko, sunod-sunod naman ang ginawa niyang pagtango sa akin. Binuksan ko na nga ang aparador at pinapasok ko siya sa loob at muli ako nagsalita. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi, ha? Magalang naman siyang sumagot sa akin.
Opo, Yaya. Muli na akong huminga ng malalim. Nagpasya ako na buksan na ang bintana para makapasok na ang matandang aswang. Kailangan ko na tong tapusin. Kailangan ko silang magapi. Yun ang tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yon. Bit-bit ko pa rin sa aking palad ang mga mutya ng kangkong. Pumasok na nga ang aswang. Katulad nung lalaking aswang, mas nakakatakot ang itsura ng matandang babae. Gulo-gulo ang buhok niya. Halos kulay puti na. Nakakatakot talaga siya, Miss Clar. Tila nanlalamon ang nakakatakot at matataling tingin niya sa akin. Hindi ako papayag na masaktan mo kami. Hindi ako papayag na makuha mo ang alaga ko. Wika ko sa kanya. Mabilis kong binalingan ang mga nakadisplay na laruan sa ibabaw ng kabinet at mabilis ko yung pinaghahagis sa aswang. Iniwasan niya yon. Nang mahawakan ko yung pinakamalaking teddy bear sa lahat, ginamit ko yung panangga para hindi ako maatake at malapitan ng aswang at saka ako sumugod. Inipon ko ang aking lakas ng loob ng mga sandaling yon, Miss Clar. Sumisigaw na rin ako habang sumusugod. Ngumanga ang aswang na tila ba handa na akong kagatin. Pero naging tiyempo ko yon para maipasok ko sa loob ng bibig niya ang mutya ng kangkong. Nang masigurado ko na nakapasok na yon sa bibig niya, doon na ako mabilis na lumayo. Katulad nung naunang aswang ay umakto siya na parang nasasakal. Naglilikha rin yun ng nasasakal na tunog. Pagkatapos ng engkwentro na yon, Miss Clar, tila bumalik sa anyong tao ang matandang babaeng aswang. Kita ko ang panghihina niya. Nagawa pa nga niyang magsalita at ang turan niya ay hindi pa raw doon natatapos ang lahat. Marami pa daw sila at doon na siya nawalan ng buhay. Matapos ang pangyayaring yon, nabago na ang pananaw ko sa mundo. Alam ko talaga na hindi lang simpleng mga tao na katulad natin ang naninirahan sa buong mundo. Maraming mga nilalang, engkanto o aswang ang pwede nating makasalamuha. Pero ang karanasan na yun ho ang nagpatapang sa akin, Miss Clar. Alam niyo po ba, nagtatanim na rin po ako ngayon ng mutya ng kangkong na ipinamana sa akin ng lola ko. Paparamihin ko pa po yun dahil alam ko na sa pamamagitan nun, hindi lang ang aking mga alaga ang maililigtas ko. Sigurado ako na marami pang iba. Hanggang dito na lang po ang liham ko sa inyo, Miss Clar. Maraming salamat po kung sakaling mabasa nyo ito at maibahagi sa channel nyo. Sa uulitin po, God bless po sa inyong channel.